Eyo, what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion at kung ano-ano pa. Ito mga kapatid, papanoorin natin mula sa channel ni News Files, no? Isang mainit na balita na naman. Kakapasok lang, General Bantag, President Marcos, FL Lisa, First Lady Lisa. May problema daw, no? PIDEA huli. DOJ Secretary Remulla Duterte ginalit, no? So yan ang ating panonoorin, pero bago yan, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe kay News Files at syempre kung trip mo yung ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. So huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ayan, no? Di ko alam kung ako lang ang nakapansin dito at nakita ng aking dalawang mata na tila iniiwasan or cold ang ating mahal na Pangulong PBBM kay First Lady Lisa Marcos. Oh, may LQ sila mga kapatid. Meron sila ang tampuhan. Base rito, no, sa napapakinggan natin mga tol. Well, hindi ko inaanong paniwalaan ninyo, no? Meron kayong, hindi ko pinatototohanan, hindi ko pinasisinungalingan mga tol. At kayo na bahalang humusga, no? So panoorin pa rin natin to. So bakit ko nasabi yan? Ipapakita ko sa inyo kung bakit ko nasabi kasi may ebidensya naman at kitang-kita sa video. Mas malala pa po sa hindi nila pagtitinginan at pagpapansin sa isa't isa. Ayan, kitang-kita po natin na nauna na agad itong si First Lady Lisa at ayan na nga, titingnan sana ni Madam First Lady si PBBM. Sa iba pala siya nakatingin at iba ang kanyang kinawayan. So yumuko si First Lady at mag-isa siyang pumunta sa upuan. So ayan, hindi talaga nagmimit ang kanilang mata. Hindi sila nag-eye to eye. Parang may lungkot sa mga mata ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sana po kasi PBBM, makinig po kayo sa taong bayan. Nagbablog naman po kayo. Sana ay nababasa nyo or nagbabrowse naman po kayo sa social media kung ano ang feedback ng mga tao sa inyong administrasyon or sa inyong pamumuno. So sabi nga po nila, sana ay manindigan ka bilang isang leader at presidente. Hindi porket abogado po si Madam Lisa Marcos ay siya na po ang susundin nyo. Sana po ay sundin nyo or tuparin nyo ang mga pangako noong kampanya. Arestado ang isang... Anong masasabi ninyo mga tol dun sa balitang yun, no? Ulitin ko mga tol, no? Kayo na bahalang humusga. Di ako masyado magbibigay ng comment tungkol doon, no? Reaction lang, no? So tuloy natin. Opisyal at ilang operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa buy-bust operation sa Taguig City. Ayon kay Southern Police District Director Brigadier General Kirby Craft, nasabat mula sa mga sospek ang 1 kilo ng hinihinalang shabu, buy-bust money, 4 na baril at isang digital weighing scale. Kinilala ang mga nahuli na sina Enrique Lucero, ang hepe ng Southern District Office ng PDEA, Anthony Vic Alabastro at Jauri Lagulyo na mga agent naman ng PDEA SDO at Mark Warren Mayo na driver. So grabe talaga mga kababayan, bumabalik na po ang droga. Sana po ay maaksyonan ito agad ng Marcos administration para bumabalik, my goodness. Hindi masaya ang pinaghirapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakaka-touch po ng puso, nakakapanindig balahibo yung nasaksihan ko kahapon na suporta ng mga taga-Cordillera kay DG Bantag. Habang kumakain na kami, biglang may kinausap si Attorney Balisong. Yung pala, si General Bantag na. At naririnig ko doon sa usapan nila, yung boses ni General Bantag nga, Tol, sabi niya, huwag niyong pabayaan si General, ha, asikasuhin niyo. Wow. Ganon. First time kong marinig yung boses ni General Bantag sa malapitan, sa cellphone pa. Kasi wala pa dito sa Baguio si General Bantag. Kaya tinawagan ni... Eto hindi pa siguro sila nagkikita nito, no? Hindi pa sila nagmi-meet. Tinawagan ni Attorney Balisong. At yun po, na-touch na ko kahapon yung salita ni General Bantag na huwag niyong pabayaan, asikasuhin ninyo. Kaya pala, ang daming dumating
na mga Bantag team supporters na nakipag-meet and greet sa akin sa isang hotel sa Baguio City. Kaya doon pa lang na-touch na ako. And then hindi ko akalain, mamaya sabi ni Atty. Balisong, Tol, kausapin mo sandali si General Macanas. So ibinigay ni Atty. Balisong yung cellphone, nag-usap kami. Parang nahihiya pa ako kay General Bantag. Sabi ko lang, malala ko, Kailian, kumusta ka na? Oh, 'di ba tulad nung sinabi ko kanina no sa last review na last reaction natin no. Yung imbis na ibagsak si General Bantag, naging instant celebrity pa, 'di ba? Ano lang. Sir, salamat sa suporta mo. Nabigla ko dahil nag-share siya sa akin. Di ba 4-star general siya, ako 1-star lang. Tapos nag-share. So, noon, nanindig na naman ang balahibo ko. Dapat ako ang mag-share sa kanya, magsalot. Although, basta hindi ko maintindihan. Mas pataas pa lang ang ni sa Bantag. cellphone, din ibinalik ko na kay Atty. Balisong. Then yun na, tuloy ang kainan, tuloy ang kwentuhan, and then interview. Alright, ikukumpara natin, hindi tayo nagko-compare kung sino ang magaling. Actually, kung kumbaga, na dapat si Pangulong Duterte yung mga tao niya ang magaling at ang mga tao ni Pangulong Marcos ay hindi magaling. Pero kasi nararamdaman kasi ng taong bayan. So, nalulungkot ako bilang isang Marcos supporter. Kasi mga palangga, ito ay opinion ni Maharlika, mga kapatid, no? So, entitled naman siya dyan. Tayo naman ay magre-reaction video lang. At hihingin ko rin syempre ang inyong opinion para kasali kayo sa usapan, no? Comment kayo sa baba, mga tol. When you say public relation, during the campaign of BBM, sobra yung public relation. Sobra yung PR. Napakaganda ng ginawa ni BBM at ni Inday Sara na inilapit nila yung sarili nila sa tao. Di ba? Halos every other day yata yun eh. Hindi na nagpapahinga si BBM. Kasi nilapit niya yung sarili niya sa tao. Pinag-uusapan yan. Perfect yung kanyang PR during that time. Kasi nandoon pa kami ng mga Marcos loyalist eh. We are together. Right? Magkasama tayo. Walang naiwan nun. Bawat sulok ng mundo ng mga Marcos supporters at Inday Sara Duterte Marcos supporters, we were there. So napakaganda ng ginawa ni BBM na inilapit niya yung kanyang sarili sa komunidad. May mga fundraising din na nagaganap. During the calamities, nandoon siya, nakikita siya. Yun yung ipinanalo ni BBM. Not only na dahil anak siya ni Marcos, plus po, kumbaga, given na yon mga palangga. Pero yung time na halos lahat, yung mga staff ni BBM ay talagang kinonect nila yung kanilang mga sarili. Di ba? Yung mga PR team ni BBM, kinonect nila ang mga OFW, tinouch nila. I remember during this time, December, di ba? Nagparty kami, yung tao punong-puno talaga ng pagmamahal, punong-puno ng pag-asa kasi we feel that we are part of BBM's life. No, I mean, BBM's campaign during that time. Seriously speaking. Okay, mamaya na. Okay, mahatog yung Jonakis ko. Ay, sadali lang. Ba't may tumutugtog na hitad? Alright. Okay, so, alam mo yun, naramdaman nating lahat yun. So, napakaganda ng PR. At yun yung pinaka-the best ever. Okay? Na campaign style, PR style to win the Filipino people. Which is nanalo tayo. Ipinanalo natin yung kasi nakita natin, di ba? Sabi nga natin, may mga dating kasambahay ni BBM, di ba? Meron pa kayong pinicture na ganon, may mga PR stint na ganon, talagang maganda na parang nakikita natin na si BBM ay yung mga nakaraan niyang buhay, let's say yung mga dati niyang kasambahay o yaya niya, di ba? Nandoon pa rin yung emotion. Pero I hope hindi lang siya nagtapos sa PR lang. Dapat genuine. Dapat transparent. Kasi ang politiko kasi kilala natin sa
PR lang. Pero sana yung nakita natin is genuine lahat. At itong mga PR team ni BBM na kinalimutan na o dinis-touch na yung kanilang mga supporters, later on let's talk about that. Kasi nalulungkot ako dahil nung pinapanood ko si BBM and the first family na namigay ng mga, you know, ng mga package sa mga bata, nagpa-party sa mga bata, Paskong Pasko, nahinaan ako dahil ang nanonood 1,000 something lang, hindi pa naka 2,000. During Duterte time, panahon ni Duterte, sabi ko sa inyo palangga, ang mga Pilipino na supporters niya, majority, nanginginig pa ako kahit nagdadrive ako, tumitigil ako. Kasi pinapanood ko yung mga kalokohan ni Pangulong Duterte. When I say kalokohan, yun yung mga salita na hindi dapat, na kumbaga hindi siya, you're not used to that status quo during that time na mga politiko na regular na, you know, mga pananalita, kumbaga usual na naririnig mo. Si Pangulong Duterte, nagsalita siya, nagbubunga nga siya even against against dito sa mga taong oligarkiya, mga kriminal or something. Diba? During nung Pangulong Duterte. Pero kay BBM, well, magkaiba kasi ng magkaiba ng personality. The problem is, ang napansin ko lang, ang palpak dito ang PR team niya. Why? Okay? Siyempre ang Pangulong BBM, napaka-busy niyan. Sobrang seryoso ng mga ginagawa niyan, mga pinipirmahan, sa pagpipirma pa lang ng mga dokumento, ngarag na ang beauty niya. Ngarag na ang lolo natin. Kaya siya nag-hire ng tao. Kaya siya may PMS, kaya siya may PR, may social secretary, kaya siya may gabinete. Yun yung maggagabay sa kanila. You know what? Si PBBM, during the campaign, siya yung pinaka-most like na kandidato. Kaya siya nanalo, mga palangga. Diba? Nakita natin sa labas, nakikipagkamayan, nakikipag-hangout sa mga tao, sa grassroots, poorest of the poor. Kaya natin siya minahal. Pero ang nangyari, mga palangga, iba. Okay? Iba. Dahil, yung mga eksena ngayon. Sabi ko nga, mga palangga, pag ikaw ay lingkod bayan, dapat ipa-feel mo sa taong bayan, not only during the campaign, ngunit after the campaign. Yung karismang yun na nakita namin during the campaign. Pero ang palpak dito na nakikita ko is PR niya. Why? Yung panahon kasi ni Duterte, hindi na kailangan ng PR. No? Siya mismo, ma-PR na siya mismo. No? Duterte himself, no, ma-PI na siya mismo. Ma-PR. Sa bagay, ma-PI naman talaga siya nun. Pero ma-PR na talaga siya, yung public relation niya, no. Talagang malakas na talaga siya. Buong taon, no, buong 6 na taon, talagang hindi bumagsak yung niya, yung ratings niya, mga tol. At siya yung pababa na lang, talagang mataas pa rin yung ratings. Why? I will compare. Because ako ang isa sa may kredibilidad na magko-compare between Duterte and Marcos. Unahin muna natin yung kay BBM. Nung nanalo na si BBM, May 9, dinakdak ko na to. May 9, nanalo na, tuwang-tuwa na kami. Diba? Tuwang-tuwa na tayong lahat. Ano ang ginawa ng PR team ni BBM? Katulad ng undersecretary na ngayon dyan sa Office of the Press. Yung lagi nakabuntot sa kanya. Anong ginawa ng mga yan? Si Franz Imperial, yang si Ridaw na yan, Emerald Ridaw na nagbumukang kang sa New York na nagjontis na ngayon. Si Honey Rose, ayan, mga kaibigan ko yan. Anong ginawa niyan? Especially si Franz. Anong ginawa ninyo ng mga PR team? Palpak kayo, you know why? Pinutol nyo yung connection. Yung connection nyo sa grassroots. Pinutol nyo yung connection nyo sa supporters. Why? Yung mga group chat na yon na supposedly mag-disseminate kayo ng information para sa mga activities ni Bongbong Marcos ng pinakamamahal na Pangulo na binoto ng 31 million, but you cut it out. Why? Kasi feeling nyo elitista kayo. Feeling ninyo wala nang gamit yung mga vloggers, mga supporters. They're not even vloggers. They're OFW from all over the world na tinouch base ninyo, na kinontak ninyo. Pero after the election, ito yung nakikita ko palangga, kinalimutan nyo yung mga tao yun na sabi ko, hindi naman to nanghihingi ng pera. Bakit? Ang nakikita ko, akala nyo kasi nakikipag-contest kami.
Before po, mga kababayan, during the campaign ni BBM, mayroong what they call it, information dissemination kung saan ang mga activities ni BBM. Napakaganda. Dahil alam namin, may rally si BBM, may ganito, may ganyan. So, ini-echo ng mga vloggers yun. Nang walang bayad. Ako lang. Okay? At ang iba pa pala. Si Taning, for sure, meron yan. Hindi ko tuloy na gets kung ano yung sinabi ni Maharlika rito na walang bayad. Ako lang. Ano yun? Ako lang ba ang walang bayad? O ako lang ang may bayad? Parang hindi ko mag-gets, no? Pero tuloy natin mga tol. Well, tapos na yun. You know what I mean? So, ibig sabihin, ini-echo namin nang wala kaming, majority sa amin, hindi kami binabayaran. Okay. Pero yung pagmamahal namin, kasi gusto namin ilapit si BBM, not only sa OFW, but sa community, as a supporter. Pero kinat yun, BBM, my president, the first lady, you should hear this. Palpak ang PR team mo. Palpak. Dahil binasura nila yung mga taong sumuporta porque wala na silang gamit, hindi po nagtatapos ang pagmamahal at suporta sa ating Pangulo sa eleksyon. Kasi after election, huwag nyo i-underestimate, okay? Huwag nyo, tawag mo si Tapol, matawag. Huwag mo i-underestimate, huwag nyo po i-underestimate yung tinatawag na poorest of the poor, grassroots na nagpanalo kay BBM. Eh wala eh. Yung PR mo, Mr. President, nakafocus sa mga alta sa syudad. Diba? Alta sa syudad. Mga mayayaman. That they don't even know the feelings of poorest of the poor. One of the poorest of the poor like me. They don't know about it kasi hindi nila pinagdaanan. Ngayon, pinutol nila, yun ang dinakda ko sa inyo, di ba? Pinutol nila yung mga, access, kumbaga yung tulay pinutol nila na yun sana ang maghahatid. Itong mga, siguro ang tingin nyo sa amin, wala na kaming gamit, wala na kaming silbi. At dito sa mga supporters at sa mga Marcos loyalists at iba pa, siguro ay wala nang gamit yan, panalo na tayo. Hindi po nagtatapos ang PR team nyo. Ang PR pala doon sa pagputol nyo. 6 years yan. I will give you an example, mga palangga. Pangulong Duterte. Never kami nagkaroon ng pagkakataon ni Pangulong Duterte na mag-usap ng mahaba. Okay? Never ever. Nagkaroon lang ako ng noon sa Malacanang, 'di ba nakita nyo? Through SAP Bongo. During the time na kinonect niya, nag-meet and greet kami ni Pangulong Duterte. Hi, hello. You know, wala pa, ang daming mga tao doon. Wala pa nga 1 minute yata ang pag-uusap namin eh. Okay, ito ha, PR team ni BBM, you have to change now or never. Why? During the nanalo si Pangulong Duterte, ang mga tao, maliban sa views, di ba? Yung talagang yung clamor ng tao, yung positive way na, Duterte, yung bunganga ni Duterte, aabangan na naman natin. PTV4, nanonood kayo, yung mga luma dyan na mga tauhan ng PTV4. Ilan lang ba nanonood sa inyo dati? Kasi nagsasubscribe na ako sa PTV4 dahil may kaibigan ako dyan. 400, 500 katao lang nanonood sa inyo. But during Duterte time, pag nagla-live si Digong, 50,000, 100,000 milyon, 100,000 of views. Kasi yung tao nagsabik na ano naman kaya bibitawan sa nganga-bells ni Duterte. Alright. Another thing, you know what? Nung ako po ay nag-vlog, pabor sa Pangulong Duterte, wala po akong communication sa mga kaibigan niya, sa mga tao niya. Hindi katulad kay BBM na before the presidential campaign, meron akong personal, communication with them, with the family. So ngayon, mga palagi, Pangulong Duterte, wala. As in zero. Ano ang ginawa ng PR team ni Duterte? Si Secretary Andanar, na binuljak-boljak ko, pero friends na rin kami. Hi, Sec Andanar, how are you? I hope you're watching. Okay, anong ginawa niyan? At yung kanyang, yung kanyang tao din, si Pebbles, Pebbles ang pangalan. I forgot. Duque, ayan. Yung undersecretary ba siya? Basta part siya ng OPS nung time na yon. Anong ginawa ng mga yan? Nag-connect sila sa mga vloggers like me. Kaya nga kami nagkita dito sa Beverly Hills, 'di ba? Sa Beverly Connection ni Martin Andanar, then Secretary of the Press. Nagkape kami. Ano ang ginawa ni Martin Andanar? Binigyan ba niya ako ng pera? Dahil yun ang pakalat ng mga hunghang noon ng mga dilawan. Hindi.
Ano ang sinabi ni Andanar sa akin? Inoperan ba niya ako ng work during that time? Hindi, during that time. Alright? Ano ang sinabi ni Martin Andanar? Thank you, Maharlika, for supporting the government. Thank you, Maharlika. Pinaabot niya yung pasasalamat ng presidente. Hindi kami magkakilala ni Martin Andanar. Kinonect nila kasi nagpasalamat sila sa bunganga ko. So yun. May napalaba ako doon? Meron. Gratitude, mga palangga. Yung nakita ko yung gratitude ng mga tao ni Duterte na kahit busy si Duterte kakasaksak ng kakangangabel sa mga kalaban ng bayan, but inatasan niya, o maybe mismo si Secretary Andanar, how to say thank you personally during that time. Ni Piso, may napalaba ako? Wala. I even bought coffee for us. Diba? Kasi hindi bayaran ang pagkatao. Yun yung nakikita ko dito. Kaya nga, ang nakasalalay po sa magandang layunin ng mga Pangulong Marcos ay yung mga ahas, okay? Babaeng ahas, lalaking ahas na nakapaligid sa kanya. You earned the voters' trust already, Mr. President. Na-win mo na kami. Pero yung mga tao mo, after winning, nawala. Look at the survey right now, 85%, 86%. That's BSY. Hey, you PR people from Malacanang. Palpak. Hindi nagmamatch ang PR result sa feelings ng taong bayan. Hindi nagmamatch ang grading o ang rating ni PBBM sa komento ng bayan. And you failed him. Because of you. Yung mga ugali ninyo, ugaling alta na wala naman talaga kayong pagmamahal sa Pilipino. Ginamit nyo lang sa PR. Ang importante, mga palangga, sa isang politiko, kailangan ng PR, yes, kailangan natin yan. But you have to be genuine sa taong bayan. Hindi yung tapos picture, bye, tapos nakalimutan nyo na yung mga tao. At sinisisi ko ang PR ni BBM dito. Yes, sinisisi ko sila dito. Dahil ako mismo nakaranas at kayo na nanonood sa akin na matapos ang eleksyon, goodbye. You cut all the connection. Why? Manghingi ba kami ng pwesto at ng pera? Hindi naman. Diba? Si Nanay Rosita nga na inilalapit ko sa inyo na natumba sa HQ. Ni isa sa inyo, walang nag-reach out to help her. Tumanda na yung matanda, suportado ang Marcos family. Pinuntahan ko nga sa Tondo, kulang na lang lunukin niya ang mga picture ng pamilyang Marcos. Ni isa sa inyo, PR team ni BBM. Did you bother to connect? No, never. And it's your fault. Alright mga kapatid, anong masasabi natin dyan sa video pinanood natin? No? Palpak daw ang PR team ng PBBM. Agree ba kayo mga tol sa tingin ninyo, no? Kaya ba nangyayari ang mga nangyayari ay dahil palpak daw ang PR team ng PBBM compare dati, no? Kaya President Digong na nagre-reach out daw talaga yung kanyang mga tauhan, no? Para halimbawa pasalamatan ng vlogger na sumusuporta sa gobyerno, mga tol. Kasi mula nung nauso mga vlogger, no, nauso na social media, mga tol, nag-isang matinding kalaban ng mainstream media, di ba? Kahit yung kapanahunan, alam naman natin, di ba? Mainstream media, naglalaban niya ang vlogger. Syempre, ang vlogger talagang nagpapaingay palalo, no, sa presidente o sa gobyerno. So, kung ano-ano man yung mga ginagawa ng gobyerno ay mas lalo pang pinapaingay ng mga vlogger. Pero yung panahon daw ni President Digong nagre-reach out. Ngayon, hindi daw, no? Palpak, sabing gano'n ni Maharlika. So anong masasabi nyo rito mga tol, no? At doon sa hindi pagpapansinan ni President at ni First Lady. Anong masasabi ninyo dyan? Comment down below mga tol, at syempre basahin na lang natin yan sa susunod nating video. Well, medyo mahaba na tong video to kaya ikat na muna natin mga tol. Hanggang sa muli, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong reaction video. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.